Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Lakas ng tawa niya noon, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa paraan niyang gawin ang mga bagay na parang pelikula, para may gulo sa araw-araw naming payak na buhay. Nakatayo ako sa gilid ng bed, nagpapalit ng IV line, habang si Ruben, nakaupo lang sa upuan, hinahaplos ang likod ng kamay ng apo niya na natutulog. At napapaiyak na lang ako sa isang maliit na bagay. Ang tunog ng rain gutter sa bubong, ang amoy ng kape sa kusina, at ang paalala na kahit sa gitna ng ospital, may mga multing ritual na nagpapanatili ng pagiging tao namin. Ako si Raquel, nurse, ina ni Mara at Lito, at asawa o dating asawa ni Mike na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa opisyal na papel, nasa amin ang responsibilidad ng bahay. Sa mga minuto ng pagod at pag-aalala, ako rin ang inaasahang maging matatag, planner, tagapag-ayos ng mga bills, at minsan ang taong nagbubuhos ng kape para lang tumayo ng mas maigi. Ang mga envelope ng remittance ni Mike, malinis, may fold sa gitna at palaging may pangalan namin na nakasulat, ay dati kong itinuturing na seguridad, ang tanda na may kumakalinga kahit malayo. Ngayon, may iba na silang kahulugan. Bago ko sabihin kung kaano nagbago ang lahat, gusto ko munang sabihin ito. Kung makikinig ka hanggang dulo, sana mag-subscribe ka at i-like ang video na ito. Hindi dahil kailangan ko ng numero, kundi dahil marami sa atin ang nakaranas ng pagkakabiyak ng tiwala habang kinakailangan pa ring maging praktikal. Maraming salamat. Nasa shift ako nung gabing iyon. Tag-uno pa lamang, ulan ang tumatapik sa bubong ng ward at may malamig na bango ng disinfectant na umaalumaling sa hangin. May tunog ng monitor na bumibigay ng steady na beep, intermittent na parang puso ng maliit na barangay. Nagpaalam na sina iba sa break, ako ang natirang night duty. Nagpagising ako ng oras-oras si Lito para i-check ang assignment niya sa online class. Si Mara, nasa likod ng ref, nagbabalik ng mga lumang notebooks para sa school project. Ang kwarto namin ay maliit, pero puno ng amoy ng ginisang adobo na iniwan ko sa kalan, eat and run kind of cooking. May microwave na may tag na use 30s only at isang maliit na dining table na may mga lapis, mga sticker at envelope na nakapila. Dumating ang tawag bandang 2:00 ng madaling araw. Ipinakita sa screen ang isang foreign number, hindi yung typical contact ni Mike. Sinagot ko dahil aminado akong may kaba sa lalamunan kapag may hindi familiar na number na kumakatok sa gitna ng gabi. Hello, bungad ko. Miss Raquel? Isang mababang boses na may accent, maingat. Ito po si Ana, kasama ko po si Mike, nandito po kami sa... Hindi na siya natakos, para bang may natunghayan ako na eksena, mga boses sa background, tawanan, at isang pangungusap na parang nakapako. Oo, kami po ni Mike, may anak na rin kami. Bumagsak lahat sa akin sa napakabilis na paraan. Hindi dramatiko, walang sigaw o pagtakbo, pero parang nagliwanag at sabay namamatay ang isang set ng ilaw sa loob ng dibdib ko. Ang envelope na may remittance ni Mike na nakatambak sa gitna ng mesa na dati kong tinitingala as sa loob niya para sa kinabukasan ay biglang nagmukhang ebidensya, piraso ng papel na may pangalan ng ibang pamilya. Agad kong tinawag si Mara at hinanap si Lito. Nakita ko ang takong ang pagkagulat sa mga mata ni Mara at si Lito, mahiyain at tahimik, nakatitig lang sa pinto. Maikling usapan ng telepono, sunod-sunod na tanong at pagkumpirmang hindi basta biro. Hindi ko na kinaya ang sarili sa ward. Sumara ako sa banyo at naupo sa sahig habang umaagos ang malamig na tubig sa likod ng pinto. Napatingin ako sa ref kung saan nakalagay ang mga envelopes. Hindi ko napigilang hawakan ang isa at dahan-dahang buksan para lang maramdaman kung sadyang totoo ang natuklasan ko. Totoo. Hindi ko sinisisi ang sarili, hindi rin ko sinisisi agad si Mike sa mga hakbang niya. Umabot ng mga gabi ng tahimik na pag-iisip, ng paggawa ng listahan, ano ang uunahin, bayarin, school supplies, food budget, paliwanag para sa mga anak. Marami kasing practical na bagay ang kailangan solusyonan kaagad. Hindi ako nag-iwan ng trabaho, ako rin ang may shift at di pwedeng mag-out. Pero sa loob ng sarili ko, may isang bagay na lumabas, ang pagnanais na maging mabuting ina sa harap ng gulo.
Hindi madali ang pag-aayos ng practical na bagay kapag ang batayan ng kabuhayan mo ay pag-asa sa isang envelope. Nag-usap kami ng pastor sa simbahan hindi para humingi ng pabor, kundi para humingi ng payo at suporta. Tinulungan kami ng kapitbahay sa pag-organisa ng mga bata. Nag-offer ang lola ng kapitbahay na magbantay ng lito tuwing may emergency na duty ako. At si Mara, bagaman malakas ang emosyon, ay nagpakatatag sa paraan niyang bata lang. Naglista siya ng mga kailangan namin at nagsabing, "Ma, kaya natin to." Napakabata niya at napakalaking suporta. Sa gitna ng pag-aayos, dumarating si Ruben. Hindi agad siya napapansin sa buhay namin. Siya ang biyana ni Mike, huling tao na pinag-ukulan ko ng pansin sa maselang yugto ng relasyong iyon. Noong una, tingin ko lang siya bilang ama ng asawa ko. May edad, tahimik, at tahimik ang landas niya sa aming buhay. Ngunit may mga oras na dahil sa sakit o kapag may kailangan, dumarating siya, nagdadala ng mga gulay mula sa bakuran, ng kape, ng makalumang mantika, at minsan ng mga salita na hindi ko inaasahan pero kailangan. Unang nagtagal siya nang nagkasakit ang kanyang asawa. Hindi siya pumunta para makaalalay sa akin o para magbigay ng solusyon. Pumunta siya dahil sinabi ng kanyang anak, si Mike, na siya ang dapat mag-assist sa pag-ayos ng bahay habang wala sila. Mumunting tulong lang ang inabot niya noon, pag-aalaga sa apo, pag-uwi ng mga lutong ulam mula sa palengke at pag-upo lang sa sala kapag ako ay napapagod. Maliit ang kanyang mga kilos, pero ang presensya niya ay may bigat na parang malambot na unan sa likod ng liwanag ng araw. Hindi ko masyadong inalintana noon. Minsan habang gumagawa ng dinner, napaupo ako sa labas ng kusina at nakita ko siyang nagbubutas ng saging na parang may timing na eksakto sa pag-uwi ni Mara. "Sumama ka pala," sabi niya. "May natirang adobo, panlasa mo na." Napangiti ako at tinanong, "Bakit mo ginagawa to?" Napatawa siya at sumagot, "Dati, maraming dyan na hindi nagawa kasi takot. Ngayon, nagagawa ko na to." May liwanag sa mga mata niya na hindi ko kayang ipaliwanag noon. Parang dati siyang may pinangarap na hindi natuloy at ngayon, simple lang ang katuparan, mapakain ang apo, tumindig sa tuwing may problema. Sumama ang mga maliliit na sandali. Nagkakape kaming magkausap sa tapat ng bintana kapag tapos na ang shift ko. May amoy ng uling at siya, may tunog ng microwave na nag-beep. "Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor," pabulong niyang sabi habang nagpapakawala ng maliit na tawa sa tuwing kasama ang bata na naglalakad sa ospital. Minsan, ginagaya niya ang boses ng mga pasyente kapag nagkakatuwaan kami, mga bagay na nagpapagaan sa pagod. Mabilis na nag-iba ang dating pakikitungo namin. Hindi ko inakala na makikita ko si Ruben bilang isang tao na papayag ding maging partner ko sa pag-ahon. Hindi romantic agad. Ito ay unti-unting pag-unawa, pag-aalay at pagbibigay ng dignidad sa mga maliliit na gawain. Kung ako ang naging matatag sa lamesa ng mga bills, si Ruben naman ang nagdala ng mga pangmalas na payo. "Magbenta ka ng pandesal sa tapat ng UP Clinic. Madaling ma-recycle yan ang iyong oras. Huwag mo ipagsawalang bahala ang sarili mo." Nakakatawa siya sa paraan niya ng pagbigay ng practical na payo. Minsan parang lola, minsan parang kaibigan, minsan parang ama na pumipigil sa'yo na magmadali sa maling desisyon. May umagang hindi ko malilimutan. Ulan pa rin. Nagluluto ako ng konting adobo at nag-iinit ng sopas para sa mga bata. Si Ruben, nakatayo sa gilid, kumakapit sa tasa ng kape. "Masarap pa rin ang ginawa mo," sabi niya. Hindi ako tumugon agad. May lamig sa aking dibdib dahil sa natuklasan ko kay Mike. Ngunit may sense ng pag-asa sa ibang direksyon. Hindi romantic na pag-asa, kundi pag-asa na may practical na balangkas. May mag-aasikaso sa bahay habang ako ay on-call. May isang taong magdadala ng dagdag na gulay at magpapaalala na mag-ipon. Nagkaroon kami ng mga mahalagang pag-uusap. Hindi ko itinago ang nangyari kay Mike. Sinadya kong maging tapat dahil may dalawang bata na dapat malinawan. Umupo kami ni Ruben sa lumang silya sa balkonahe, may kumukutitap na ilaw sa kalsada at amoy ng pinainit na kanin. "Saan ka masaya, Raquel?" tanong niya ng direkta. Hindi ako sanay sa mga ganong anong. Pinakamaganda, nagtatago ako ng pagmamadali. Ngunit tumigil ako, sumugot ako.
Kapag tahimik ang mga anak at kumikita tayo ng hindi kailangang mag-isip ng kalokohan. Saglit siyang tumahimik at sinabing, kung ganoon, gawin natin yan. Hindi niya sinabi na papatigil siya agad, hindi niya ipinangako ang pag-alis ng sakit. Nagbigay lang siya ng presensya at praktikal na hakbang. May umagang hindi ko malilimutan, ulan pa rin. Nagluluto ako ng konting adobo at nag-iinit ng sopas para sa mga bata. Si Ruben, nakatayo sa gilid, kumakapit sa tasa ng kape. Masarap pa rin ang ginawa mo, sabi niya. Hindi ako tumugon agad. May lamig sa aking dibdib dahil sa natuklasan ko kay Mike. Ngunit may sense ng pag-asa sa ibang direksyon. Hindi romantic na pag-asa, kundi pag-asa na may practical na balangkas. May mag-aasikaso sa bahay habang ako ay on call, may isang taong magdadala ng dagdag na gulay at magpapaalala na mag-ipon. Nagkaroon kami ng mga mahalagang pag-uusap. Hindi ko itinago ang nangyari kay Mike, sinadya kong maging tapat dahil may 2 bata na dapat malinawan. Umuto kami ni Ruben sa lumang silya sa balkonahe, may kumukutitap na ilaw sa kalsada at amoy ng pinainit na kanin. Saan ka masaya, Raquel? Tanong niya ng direkta. Hindi ako sanay sa mga ganong tanong. Pinakamaganda, nagtatago ako ng pagmamadali. Ngunit tumigil ako. Sumagot ako. Kapag tahimik ang mga anak at kumikita tayo ng hindi kailangang mag-isip ng kalokohan. Saglit siyang tumahimik at sinabing, kung ganoon, gawin natin yan. Hindi niya sinabi na papatigil siya agad, hindi niya ipinangako ang pag-alis ng sakit. Nagbigay lang siya ng presensya at praktikal na hakbang. Simula noon, nagsimula akong magplano. Naglista ako ng mga bagay na pwedeng pagkakitaan habang sapat pa rin ang oras para mag-shift. Maliit na kantin sa harap ng klinika, pandesal tuwing umaga, kape na pwedeng i-take out. Si Ruben ang unang bumili ng maliit na coffee maker na muntik kong hindi bilhin dahil sa kakulangan. Huwag mong isipin na di ito importante, sabi niya. Minsan, maliit na bagay, malaki ang kumikita. Binigay niya ng paunang puhunan, hindi para ako ay mapasalamatan, kundi dahil alam niya at nakikita niyang kailangan namin ng panimulang hakbang. Hindi komplikado, praktikal. Habang lumalawak ang maliit na negosyo, lumalalim din ang koneksyon namin ni Ruben. Hindi ito pag-asa ng bagong pagmamahal na sasalbahin ang paggalang sa nakaraan, kundi isang kasunduan. Magtutulungan kami para sa mga bata. May mga pagkakataon na naiisip ko kung paano tatanggapin ng iba, ng simbahan, ng kapitbahay, ng mga kaibigan, ang relasyon namin. May hinala ng mga tsikahan, may mga hindi maiwasang tingin. Pero sa araw-araw, ang mas mahalaga ay ang pagkain sa mesa, ang lapit ng mga bata at ang mga simpleng ritual na nagpapatatag sa amin. Paghanda ng ulam, pag-aalay ng dasal bago kumain, pag-aayos ng uniforme ng mga bata para sa school. Hindi mawawala ang guilt. Hindi mawawala ang pag-aalala kung tama ba ang choices. May mga gabi na umiiyak ako sa ilalim ng kumot, nagtataka kung ano ang magiging tingin ng mga bata sa akin pagkalipas ng panahon. Nangyari rin na may mga pagkakataon na nakikita ko ang mukha ni Mike sa bawat envelope. Hindi para humamak siya, kundi para magtanong kung bakit pumili siya ng ganoong landas. May aral na kailangan kong itaguyod sa mga anak na hindi lamang tama at mali, kundi ang praktikal. Paano mag-budget, paano maghanap ng alternatibong source ng kita, paano magtagda ng hangganan sa mga tao na nagdudulot ng sakit. May isang eksenang hindi ko malilimutan. Si Mara, may papel at lapis, nakaupo sa mesa habang nag-iistima ng mga gastusin. Ma, paano ba natin sisimulan yung tindahan? Tanong niya. Napangiti ako. Napakasimple ng pag-uusap, mga presyo ng pandesal, supplier ng kape, maliit na kalkulasyon para sa break-even. Ipinakita ko sa kanya ang listahan ng mga kailangan, pamatid uhaw, papel na cups, maliit na sako ng harina at isang maliit na signboard. Kaya natin to, sabi niya na may kumpiyansa. Pagkatapos namin, lumapit si Ruben at nagbigay ng isang maliit na kahon ng sentabos, mga 5 piso at 10 piso na sinasabing panimulang puhunan. Napayakap si Mara sa kanya na parang apo sa lolo. Habang kami ay nag-oorganisa, may mga taong nagsisiyasat.
Konting usapan sa kanto, konting pagtingin ng kapitbahay. Tinanggap namin iyon bilang bahagi ng proseso. Hindi kami nagtatago, pero hindi rin kami nagsasalita ng sobra. Nagbigay ang pastor sa amin ng payo. Huwag magmadali sa desisyon, huwag magpabaya sa personal na pangangalaga, at laging ilagay ang kapakanan ng mga bata sa harapan. Hindi mawawala ang guilt, hindi mawawala ang pag-aalala kung tama ba ang choices. May mga gabi na umiiyak ako sa ilalim ng kumot, nagtataka kung ano ang magiging tingin ng mga bata sa akin pagkalipas ng panahon. Nangyari rin na may mga pagkakataon na nakikita ko ang mukha ni Mike sa bawat envelope, hindi para humamak siya, kundi para magtanong kung bakit pumili siya ng ganoong landas. May aral na kailangan kong itaguyod sa mga anak na hindi lamang tama at mali, kundi ang praktikal. Paano mag-budget, paano maghanap ng alternatibong source ng kita, paano magtagda ng hangganan sa mga tao na nagdudulot ng sakit. May isang eksenang hindi ko malilimutan. Si Mara, may papel at lapis, nakaupo sa mesa habang nag-iistima ng mga gastusin. "Ma, paano ba natin sisimulan yung tindaan?" tanong niya. Napangiti ako. Napakasimple ng pag-uusap. Mga presyo ng pandesal, supplier ng kape, maliit na kalkulasyon para sa break-even. Ipinakita ko sa kanya ang listahan ng mga kailangan. Pamatid uhaw, papel na cups, maliit na sako ng harina, at isang maliit na signboard. "Kaya natin to," sabi niya na may kumpiyansa. Pagkatapos namin, lumapit si Ruben at nagbigay ng isang maliit na kahon ng sentabos, mga 5 piso at 10 piso na sinasabing panimulang puhunan. Napayakap si Mara sa kanya na parang apo sa lolo. Habang kami ay nag-oorganisa, may mga taong nagsisiyasat. Konting usapan sa kanto, konting pantingin ng kapitbahay. Tinanggap namin iyon bilang bahagi ng proseso. Hindi kami nagtatago, pero hindi rin kami nagsasalita ng sobra. Nagbigay ang pastor sa anin ng payo, huwag magmadali sa desisyon, huwag magpabaya sa personal na pangangalaga, at laging ilagay ang kapakanan ng mga bata sa harapan. Tanggap ko ang payo. Pero alam ko rin na ang mga desisyon na ito, mga hakbang na kinakailangan upang mabuhay, ay kailangang may bilis din. Dito pumasok ang practicality. Nag-umpisa kaming makakita ng maliit na tagumpay. May araw na ubos ang pandesal sa loob ng 1 oras. May lola sa kapitbahayan na pumipila tuwing umaga para sa mainit na kape. May mga nurses na nagbabantay sa klinika na tumitigil para sa tinapay. Nakikita namin ang resulta. May maliit na dagdag sa bulsa, may dagdag na listahan ng supply para sa susunod na araw, at may dahilan para ngumiti ng medyo mas matagal. Ngumlit kasabay nito, may maliliit na tensyon sa loob. Ako, bilang nurse, ay nag-aalaga ng mga pasyente. Ngulit si Ruben, isang matandang lalaki, ay nagsisilbing aming sandigan. Bigla kong napagtanto na ang roles ay nag-iiba sa paraan na hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa sala matapos ang mahabang araw, napansin ko na may pag-ubo siyang hindi karaniwan. Minsan lang man lang, parang tinig na sinusubukan niyang pigilan. "Ikaw, Raquel, kumain ka pa," sabi niya. Napatingin ako sa kanya at napansin ko isang bahagyang pagkaputla sa mukha niya, maliit na pawis sa noo. Nilapitan ko siya at inalalayan sa upuan. "Sige, magpahinga ka muna," bulong ko. Hindi ko pinansin agad, inisip ko na pagod lang siya. Marami siyang pinagdadaanan, ang edad, ang paglalakad sa gabi para mamigay ng gulay, ang pagbabantay sa mga apo. Pero may isang bagay na nagpuwersa sa akin, may nurse sa loob ko, at ang isang nurse ay hindi mapipigil na magtanong kapag may iba sa vital signs. Kinabukasan, sinusukat ko ang temperatura niya, may kaunting lagnat. Sinabi ko sa kanya na pupunta kami sa klinik para lang magpa-check. "Huwag naman, maliit lang to," protesta niya. Ngunit kumuha ako ng damit niya. Nagpunta kami sa maliit na klinika. May doktor na may hawak na stethoscope na sinuri ang dibdib niya ng maingat. "May kailangan tayong gawin na ibang tests," sabi ng doktor ng tahimik habang pinipindot ang chart at tumingin sa akin. Hindi niya binanggit ang kahit anong diagnosis sa puntong iyon. Umupo ako sa maliit na upuan sa sala ng klinika, hawak ang kamay ni Ruben na medyo nanginginig. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay, pero naramdaman ko agad ang bigat na posibilidad. At doon huminto ang gabi na iyon. Hindi pa klaro ang resulta, ngilit may dalang kakaibang katahimikan ang hangin, parang may linyang binunot mula sa tela ng pang-araw-araw na buhay namin.
Sa galaw ng mga simpleng ritual, pag-prepare ng kape, paghugas ng plato, paglikha ng maliit na lista para sa tindahan, may bagong usok na unti-unting pumapasok. Hindi na lang kami dalawang taong nag-uusap tungkol sa cash flow, may isang bagay na maaaring magbago sa direksyon ng aming plano. Naaalala ko ang huling biro ni Ruben bago kami pumasok sa klinika. Maliit, parang tugon lang sa aking pagkabalisa. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. At tumawa kami ng tahimik dahil ang tawa niya ay paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang biro na iyon na lagi kong inuulit sa isip ko tuwing may bigla ang tensyon ay naging paalala rin ng pagiging tao. Sa gitna ng trabaho at responsibilidad, kailangan natin ng liwanag, kahit pa ito ay sa anyo ng isang biro sa ospital. Hindi ko pa alam ang susunod, ngunit sa isang bagay, malinaw ako. May mga desisyon na kailangan gawin, mga praktikal na hakbang para sa negosyo, para sa mga bata, at para sa amin bilang isang maliit na komunidad. At habang hinihintay namin ang resulta ng tests ni Ruben, alam kong hindi lang ito simpleng usapin ng kalusugan. Ito na marahil ang sandali na susubok sa tibay ng maliit naming pinagsaluhan at susubok din kung paano namin dadalhin ang anak ng sakit at pag-asa ng magkasama. Kinabukasan ng klinika, pinasok namin ang silid ng doktor para sa mas detalyadong pag-uusap. Tahimik ang mukha niya, mga papel sa mesa at ang ilaw ng lampara na parang nagmumukhang mas malaki kapag may mabigat na sinasabi. May nakita kami sa scans, mahinang pahayag niya, may tumor sa baga, kailangan ng further evaluation. Hindi sinabi ng doktor ang salitang cancer agad, parang inuuna niya ang mga tunog, pero ramdam ko na iyon ang susunod na sumagot sa akin sa loob ng katahimikan ng waiting room. Cancer. Hindi ako umatras. Bilang nurse, alam ko na ang salitang iyon ay may bigat, pero hindi nito kailangang magtaglay ng katapangan para tumama. Tumulo ang luha ko ng tahimik sa loob ng maliit na kwarto habang hawak ko ang kamay ni Ruben na malamig at puno ng tanong. Bakit ako? Ang small whisper niya, halos hindi marinig. Hindi ko sinagot ng rasyonal na paliwanag, hindi iyon makakatulong. Humawak lang ako ng mahigpit at sinabing, kasama mo kami, hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga araw na puno ng appointments, blood tests, scans, at pag-uusap kasama ang oncologist. Hindi namin ginamit ang salita naglalarawan ng eksaktong prognosis sa harap ng mga bata. Pinili ko muna na gawing maiit ang mga paliwanag para hindi sila mabigat agad. Mulit sa gabi, kapag natutulog na sina Mara at Lito, nag-uusap kami ni Ruben ng mas tapat. Kung sakali man, sabi niya minsan habang nakahiga sa kama at may nightlight na gumigiling ng malambot na liwanag sa kisame, alalahanin mo na hindi perpekto ang pagmamahal, pero pinili kong mag-alay ng dignidad. May mga oras na nagtataka ako kung saan hango ang lakas niya. Bangkay siya, may mga linya sa mukha na kwento ng hirap at tiyaga, isang lolo na mas pinili ang pagkalinga kesa magsalita ng marami. Ako naman, nasa gitna ng dalawang mundo, ang pagiging profesional sa ospital at ang personal na lungkot sa bahay. Minsan, pag uwi ko, hawak ko pa ang amoy ng antiseptic sa uniforme, parang badge ng aking doble responsibilidad. Nagpa siya ang doktor na subukan muna ang chemotherapy bilang paraan para paliitin ang tumor kung possible. Hindi ko ilalahad dito ang mga technical na detalye. Sapat na sabihin na may regimen na kailangang pagdaanan, mga pagbaba ng timbang, pagod, moments of nausea na pinapantayan lang namin ng mga halamang gamot na pinahihintulutan, maliliit na pang-comfort tulad ng mainit na sopas at paboritong tinapay ni Ruben. Ako ang nag-manage ng mga schedule, therapy sessions, on-call shifts at ang maliit naming tindahan. Natuto akong magplano ng maliliit na paraan para mapanatili ang ritmo ng buhay kahit pa may malalaking pagbabago. Isang gabi bago ang pag-infusion, tinanong ako ni Ruben, "Kung papayag ka, turuan mo ako magluto ng pandesal." Tumawa ako ng mahina dahil parang biro iyon. Si Ruben, isang may edad na mag-aaral ng pagbe-bake. Pero nakita ko ang seryosidad sa mata niya. Gusto niyang mag-iwan ng maliliit na alaala ng sarili sa kanyang mga apo.
Naglatag kami ng maliit na mesa sa kusina, naglagay ng harina na may amoy na nagpapaalala sa akin ng bakery sa palengke at sinimulan namin ang proseso ng magkalakip ang mga kamay namin. Ako na may kaunting kabaitan sa mga teknik, siya na may dalang pasensya. May mga araw na sadyang pagod kami, may mga injection sessions na nagpapaubos ng loob. Ngunit may mga maliliit na ritual na nagpapanatili ng dignidad. Pag-aayos ng unan bago magparami ng visitors, pagdasal ng maikli bago kumain, paglalagay ng basahan sa sahig para kapag may mga medikasyon na natapon ay mabilis malinis. Madalas na may saglit na tawa sa gitna ng tensyon. Minsan dahil sa speech of the day ni Ruben, sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor at tatawa ang lahat kahit pagod. Sa loob ng ospital, ako ang masasanay ng umayos ng gamot ni Ruben. Ngunit may oras din na kailangan ko ring itapat ang profesionalismo. May mga nurses at doctors na dapat sundan ang protocols. Minsan, natatakot akong makross ang boundary ng pagiging asawa-like partner at ng pagiging nurse. Ngunit ang buhay ay puno ng gray areas. Apektado kami ni Ruben sa oras na iyon ng pagkakasakit. Nais kong maging compassionate caregiver pero hindi ko pinapayagan ng sarili na mawala ang katarungan sa pagtrato sa kanya. Lumipas ang unang round ng therapy. May panibagong cycle, may pag-asa. May mga araw na lumiliit ang tumor ayon sa scans. May mga araw din parang hindi nangyayari ang pagbabago. Hindi namin inaasahan ang linear na kwento ng pag-ayos. Laging wave ang nararamdaman namin, good days, bad days. At sa bawat alon, nadadagdagan ang pagkapagod, pero lumalalim din ang pag-unawa. Natutunan kong pakinggan ang mga tanong na hindi palaging nabibikas, takot, panghihinayang, pagpapatawad at simpleng pangungulila. May gabi na tinanong ni Mara ng tahimik sa kwarto namin, "Ma, magiging okay si Lolo?" Hinawakan ko ang kamay niya at hinanap ang salita na magpapalakas ng loob. "Gagawin natin ang lahat," sabi ko. Hindi ko ginaranti ang resulta, hindi ako magbibigay ng peking pag-asa. Ngunit may katotohanan sa mga salitang iyon. Gagawin namin ang lahat ng practical steps, medical care, comfort at pag-ibig na hindi lang nakabase sa outcome. Habang tumatagal ang sakit, nagsimulang lumitaw ang mga bagong tungkulin. Ako ang nagiging nurse ni Ruben sa gabi, ang nagbabantay sa mga side effects ng chemo at ang nagsisilbing tagapag-coordinate sa mga appointment at bill. Si Ruben, na dati kong iniisip na marupok at may edad, ay naging malambot na haligi. Magiliw sa pagpayo, practical sa pag-aaral ng bagong recipe, at lagi na may handang payo. Kahit na minsan ang payo niya ay simpleng huminga muna kapag ako ay sobrang stressed. May mga panahon na nagkaroon ng pagkakalito. May pagkakataon na napag-alaman ko ang isang desisyon na hindi ko inasahan. May isang treatment plan na may risk-benefit ratio na mahirap piliin. Nag-usap kami ng mahinahon ni Ruben at ng doktor. Hindi ako nagtatangka na maging eksperto. Nagbigay ako ng opinyon bilang caregiver at bilang isang profesional na may limited perspective. Sa huli, pinili namin ang path na pinaniniwalaan namin na pinaka-naaangko para sa kanyang dignity at comfort. Minsan lang na ako ay nakarinig ng judgment mula sa ilan. Bawat komento ay parang maliliit na dagok. Tinanggap namin iyon ng may liwanag ng pagtitiis. Hindi kami nagpakusang pag-usapan ang mga ito sa publiko. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi lang sa hospitals. Ito ay sa mga sandaling kami ay magkasama sa bahay at alam kong papalapit na ang dulo. Isang gabi habang nakaupo kami sa balkonahe at tinitingnan ang malabong ilaw ng kalye, napakinggan ko ang kanyang boses na tinatawag ang pangalan ko ng may konting pagod. "Raquel," sabi niya, "alalahanin mo, alagaan mo ang mga bata." Inangat niya ng kaunti ang kamay niya at pinindot ang aking palad. May kahapon at may bukas na hindi natin hawak, ngunit may kasiguraduhan na ang pamilya ay dapat pangalagaan. "Oo," tugon ko, hawak ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Aalagaan ko sila, gagawin kong matatag ang mga bata." Nasa gitna ng mga huling araw ni Ruben, nang iba ang mga gawain namin. Nag-organisa kami ng maliit na ritual sa bahay, mayroong mainit na tinapay tuwing umaga, simpleng paglalagay ng kandila sa hapag at isang maliit
maliit na album ng mga larawan na pwedeng hawakan ng mga anak kapag malungkot. Pinayagan ko sina Mara at Lito na magtanong ng diretsyo, sinabi ko rin sa kanila kung paano nila pwedeng tulungan, magbasa kay Lolo, magdasal ng simpleng panalangin, magtulungan sa pagpupunas ng mesa. Ito ay hindi basta pag-andar na praktikal, ito ay pagbuo ng memorya. Ang araw na natapos ang hininga ni Ruben ay napakabayaat at walang dramatiko. Nasa harapan niya ang anak at ako, may pastor na nagdadasal ng maikli, may mga kapitbahay na dumating ng tahimik. Hawak niya ang kamay ko ng mahina habang unti-unti siyang huminga ng mabagal. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Napabulong niya at tumawa ng mahina. Tumawa kami ng konti. May luha, may kalungkutan, at isang uri ng pagkabigla na ang huling biro niya ay naulit sa huling sandali. Pagkalipas ng ilang minuto, inalay na niya ang huling paghinga. Alagaan mo ang mga bata, ang panghuling hiling niya, at naroon ako, naninindigan sa salitang iyon parang talata na kailangang sundin. Ang pagdadalamhati ay hindi instant na mawawala. Sa mga susunod na araw, puno ang bahay ng mga papeles, kondolensya at init ng pagkain mula sa kapitbahay. May mga lola na nagdadala ng sopas at tinapay at may mga kababata ni Ruben na dumaan para magpaalam. Ang simbahan ay nagbigay ng simpleng misa at may pastor na sumuporta sa amin ng may katahimikan na puno ng pangunawa. Naglaro ang mga bata sa labas ng bahay habang may naglalagay ng larawan ni Ruben sa altar. Maliit ang aming bahay, ngunit puno ng mga kamay na tumutulang. Pinang-asikaso namin ang funeral ng simple at may dignidad. Hindi kami nagkaroon ng malaking lamay, may mga oras na hindi namin kailangan ng marangyang palabas. Kailangan namin ng mga tao na tunay na nagmamalasakit. Lumingon ang pastor at sinabi ang ilang salita tungkol sa paglilingkod ni Ruben sa pamilya at komunidad. Naramdaman ko ang pag-ibig ng mga tao na hindi laging nasasabi sa salita. May mga tao na hindi nagpakilala ng sobra, ngulit nagdala ng pagkain at tulong. Doon ko nakita ang malaking halaga ng community scaffold. Hindi kami iniwan. Pagkatapos ng libing, may mga araw na ako ay nag-iisa sa kusina at nagluluto ng adobo na inihanda ni Ruben ng madalas. Minsan tinatanggal ko ang mesa at marahan kong nilalagay ang kanyang tasa sa dulang, maliit na ritual na nagdudulot ng continuity. Ang mga bata na malungkot at nalilito ay unti-unting bumabalik sa routine, school, homework at maliit na saya. Si Mara na dating nakatingin lang sa lista ng gastusin, ngayon ay mas aktibo sa pag-aayos ng tindahan. Lumalakas ang kanyang pagtitiwala, hindi dahil ginawaan siya, kundi dahil kinailangan. Ang maliit naming negosyo, ang coffee corner at pandesal ay unti-unting lumago. Di lang dahil kumikita ito, dahil nagdigay ito ng structure sa araw-araw. Nagdagdag kami ng maliit na signboard, pandesal ni Lolo Ruben bilang alaala. May mga regular na customer na naging matagal na. Si Lola sa may kanto na unang sumubok at ngayon ay regular na bumibili, at ang mga nurses sa clinic na nag-aabang tuwing 7 a.m. Naging posible ang expansion dahil sa maliit na financial cushion na naipon at dahil sa suporta ni Ruben noon sa panimulang puhunan. Hindi nawawala ang guilt sa puso ko, ngunit natutunan kong harapin ito ng may responsibilidad. Nagbuo ako ng listahan ng practical na konseho para sa iba na maaaring nasa katulad na sitwasyon. Magtabi ng emergency fund kahit maliit, maglista ng monthly expenses at prioritize, magplano ng maliit na negosyo na kayang pamahalaan kasama ang shift work at humingi ng suporta mula sa simbahan o kapitbahay kung kinakailangan. Hindi ako nagpapanggap na may easy solution. Sinasabi ko lang ang mga hakbang na praktikal at maaaring sundin ng sinuman sa maliit na paraan. Habang lumalago ang negosyo, napansin ko rin ang pangangailangan ng mga caregivers sa aming komunidad. Marami ring tulad namin ang nag-aalaga sa mga may sakit, mga anak na nag-aalaga sa matatanda, mga kababaihan na may double shift ng trabaho sa ospital at pag-aalaga sa bahay. Nakita ko kung paano napapabayaan ang sarili ng mga tao dahil sa pag-aalaga ng iba. Masyado ng karaniwang kwento, nasusunog ang sarili para sa iba. Naisip ko, paano kung may lugar para sa mga nagsisilbing caregiver, isang maliit na grupo kung saan pwedeng magbahagi, huminga at magtulungan. Binuksan namin ang maliit na caregiver support group sa barangay hall. Sinulat ko sa isang simpleng papel ang mga agenda.
sharing of experiences, breathing exercises para sa stress, practical workshops sa basic home care, at maliit na pantry ng mga comfort food na pwedeng ibahagi. Pumunta ang ilan mula sa simbahan, mga kapitbahay at mga nurses. May pastor na nagbigay ng opening prayer, maikli, hindi dogmatic, at may lola na nagdala ng tinapay. Sa unang session, napuno ang upuan ng mga tao na may magkakaibang mukha ng pagod. May mga nakangiti, may mga umiiyak, at may mga tahimik na nakikinig. Sa mga meeting namin, nagsimulang mag-ambag ang bawat isa. Isang auntie na nagbahagi ng tip kung paano mag-rotate ng mga shift para hindi masunog. Isang nurse na nagturo kung paano maghanda ng simple IV site care kapag kinakailangan. Isang teacher na nagsuggest ng activity para sa mga batang nawalan. Hindi kami nagbigay ng mga clinical directives. Nagbahagi lang kami ng karanasan at practical na tips na hindi mapanganib. Unti-unti, ang grupo ay naging espasyo ng pag-asa. Naging bahagi ng legacy ni Ruben ang grupong iyon, hindi dahil siya ang lumikha, kundi dahil ang kanyang pamana ay ang ideya ng pag-aalaga ng may dignidad. May isang araw na dumating ang isang babaeng hindi ko kilala at umupo sa harapan. Umiiyak siya ng tahimik at sinabi, "Kailangan ko nang makausap, naiwan ako sa ospital mag-isa." Ibinahagi namin ang aming mga simpleng hakbang, magtakda ng isang contact person, paglista ng mga daily tasks at paghanap ng neighbor na pwedeng tumulong. Napakaliit ng mga ito, ngunit para sa kanya, napakalaking bagay. Doon ko naunawaan na ang suporta ay hindi laging grand gestures. Minsan, ang pag-abot ng kamay para sagutin ang tawag ng isang tao ay sapat na. Habang lumilipas ang panahon, ang Coffee Corner ay naging maliit na community hub. May mga regular na meeting ang mga nurses, may mga estudyante na nag-aaral habang umiinom ng kape, at may mga matatanda na nagkukwentuhan. Naisip ko na i-allocate ang isang oras tuwing linggo para sa free coffee hour para sa caregivers. Isang maliit na break na walang pinipilit na sharing, kundi isang 15 to 30 minutong pahinga lang. Tinawag namin itong sandali para sa sarili. Isang play on words ng biro ni Ruben na naging paalala na kahit sandali lang, may karapatang huminga at magpahinga. May araw na dumating ang opisyal na meeting para sa pagpapalawak ng aming maliit na negosyo. Pagdagdag ng espresso machine, pagkuha ng part-time help, isang student na may morning shift, at pag-design ng bagong menu. Inisip ko ang mga numero at sinali ang listahan ng gastos, supplier, rent, labor, at break-even projection. Hindi kami lumusot sa mga ilusyon. May mga buwan na hindi pa ganap ang renta na babayaran. Ngunit may commitment na kami bilang pamilya at komunidad. Bumalik ang alaala ni Ruben na nagbigay ng paunang puhunan. Parang nagbubunyi kami sa maliit na cycle ng pagbibigay lingkod. Hindi mawawala ang mga sandali ng panghihinayang. May gabi pa rin natitigil ako sa pag-iisip kung paano sana kung nagawa pa naming iba. Ngunit natutunan kong i-frame ang regrets hindi bilang pagkakasala na walang katapusan, kundi bilang mga leksyon na nagtutulak sa mga desisyon ko sa hinaharap. Mas malinaw na priorities, mas maayos na financial planning, at mas malalim na koneksyon sa mga naiiwan. Isang taon matapos ang pagpanaw ni Ruben, nag-organisa kami ng maliit na community gathering sa Coffee Corner. Hindi isang memorial na mabigat, kundi isang pagdiriwang ng mga simpleng alaala. May tsa at pandesal, may kwentuhan, at may maliit na bulletin board kung saan pwedeng mag-iwan ng mensahe ang mga tao. Nilagyan ko ng maliit na plaque ang counter, "In memory of Lolo Ruben who taught us to bake hope." Hindi ito isang monumento, isang maliit na tanda lang na may kwento. Sa huling bahagi ng araw, nag-isa ako sa sulok ng Coffee Corner at tumingala sa larawan ni Ruben na nakalagay malapit sa espresso machine. May mga bata na naglaro sa labas, may lola na nagbibilang ng barya para sa pandesal, at may mga nurses na dumaan ng mabilis para magkuha ng kape bago pumasok. Naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na may halong pag-asa. Hindi kami perpekto, pero umiiral kami, tumatayo, nagtatrabaho at nagmamahal. Madalas kong ulitin sa sarili ang biro niya sa isang bagong kahulugan. Sandali, baka mahuli tayo ng chief doctor. Noon ay simpleng biro para magpatawa sa ward. Ngayon, ito ay paalala na sa buhay may mga sandali na kailangan mong itigil at magbigay ng oras. Sandali para magplano, sandali para maghilom, sandali para mag-alala, at sandali para tumawa. Ang mga sandaling iyon ang bumao ng amin.
Bago ako magtapos, gusto kong mag-iwan ng ilang practical na bagay na natutunan ko, mga simpleng tip na maaaring makatulong sa sino mang dumadaan sa parehong landas. Mag-ipon ng maliit na emergency fund kahit maliit, maglista ng mga monthly expenses, gumawa ng simpleng business plan na kayang i-handle kasama ang shift work, humingi ng tulong mula sa kapitbahay o simbahan, at magtatag ng maliit na ritual sa bahay na magbibigay ng continuity. Simpleng kape sa umaga, isang picture corner o isang maliit na album ng mga alaala. Kung ikaw ay caregiver, tandaan na hindi ka babat mag-isa, himanat ng community, kahit maliit na grupo lamang. Kung naantig ka ng kwento namin at gusto mong magbahagi o magtanong, pakishare at mag-leave ng comment dito para malaman ko at ng iba na may kasamang suporta. Kung kailangan mo ng mga resources o gusto mong sumali sa aming caregiver group, tingnan ang description ng video para sa mga link at contact. Hindi tayo palaging may solusyon sa lahat ng problema, ngunit may lugar para sa pag-unawa, practical na tulong at maliit na pag-asa. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo. At kung may natandaan ka, isang biro, isang tinapay o isang kamay na nag-abot, baka doon mo makita ang dahilan kung bakit patuloy tayong bumabangon. Sandali lang, huminga ka, baka mahuli tayo ng chief doctor, pero mas mahalaga, huwag nating palampasin ang pagkakataon na alagaan ang isa't isa.